Ito ang pinakamainit na balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media kung saan bistado ang PCSO na edited ang photo ng di umano'y nanalo sa loto. Hindi na nakatanggi sa Senate hearing matapos gisahin ni Senador Idol Raffy Tulfo ang PCSO at inamin din na edited nga lang ang photo ng nanalo sa loto. Ang kanilang paliwanag, controversial ito ngayon sa social media. Edited daw ito. Yes, Your Honor. Edited. Bakit kailangan i-edit? We have to protect the identity of the winner. Meron po nagreklamo sa amin one time, we covered the face, yung damit naman po ay nakilala. So, nagreklamo siya, sana naman daw po, wag ipakita naman po yung damit. So, yan po ang reason niyan, and I agree, it's a very poor editing, pero the objective is to conceal the clothing na ma-identify sa kanya. So, ibig sabihin, so inamin nyo, inedit to, pinalitan yung clothing. Opo. Bakit kinakailangan palitan ang clothing? Again, part po yan ng pag-conceal kasi na-identify po yung damit. For example, kung at that day, yung mga kapitbahay po yun yung suot niya, ganyan. Or kung nakapag-selfie siya, meron yung pong nagreklamo sa amin, favorite clothes daw kasi, kaya nalaman siya. So, Your Honor, if there is something to apologize, it's the poor editing. But I think it has served its purpose of concealing the identity, Your Honor. So, at least inamin nyo, ayan, marami kasi mga nagtatanong, nagsabi, purang pagka-edit. I'm So, sorry, inamin nyo, we're not very good at editing the clothes. sa paliwanag nga ni General Manager Mel Robles, ginawa nila ito para maprotektahan ang identity ng winner dahil di umano nareklamo na sila ng mga nagdaang lotto winner na na-identify umano sila na sila ang nanalo. Kaya ngayon ay inedit na nila ang litrato. Pero nilinaw nila na totoo umanong may nanalo at hindi taga PCSO o sila-sila lamang ang nananalo para dito gaya ng usap-usapan ng mga kababayan natin sa social media. Pero yung tao hindi edited. Hindi po, totoo po Tunay na yan. tao to. Tunay na tao po yan. Okay. So, kaya sabi ko mamaya sa executive session, gusto ko malaman yung identity nitong taon to, pati yung nanalo sa 690 million. Actually, Make sure na lahat talaga po tao. on record yan, kung isusumpinan niyo po, we can provide the names. No, sa executive session, pwede naman siguro yan. Am I right, Senator Coco? Can we do that? On executive session? Yes, Mr. Chairman, let's make it a strictly executive session. Yes. Na, given on the part of the Senate, limitado yung mag-a-attend at saka identified natin. And then, of course, kami, liability na namin yung kami pa ang source ng leakage. So. Like I said, Mr. Robles, kasi nga po, may clamor na malaman yung katotohanan. Kasi marami sa mga mananayan nagsasabi, yung nanalo ng 690 million, hindi raw yung legit na mananaya, kundi galing daw sa tropa niya. I'm sorry, I'm gonna repeat this again. Yung pong kumakalat na balita, galing daw sa tropa niyo na nag-invest ng 30 million para makuha nga itong 690 million. Para maalis na po yung haka-haka na yan, gusto po namin makita kung talagang totoong tao yon. And then gagawa nga ako ng cross-checking. Sinabi ko na kanina, I'm gonna use the NBI, the ICT, if I have to hire a private detective para magkaroon ng cross-checking kung yun ba related sa inyo. Hindi. Pag lumitaw na hindi, sabihin ko rito na hindi related talagang legit winner yan. Dito na magkakaalaman mga kababayan dahil lusot niya sila sa edited photo issue. Pero hindi uubra yan kay Senator Raffy Tulfo mga kababayan dahil gustong i-cross-examine ni Idol ang taong ito ng harap-harapan at malaman kung sino talaga ang nanalo. Kung totoong betor nga ba ito o totoo ang chismis na kumakalat sa social media na sila-sila lang ang mga nananalo dito. Ikaw kabayan, naniniwala ka bang taga PCSO lang din ang mga nanalo ng milyon-milyong papremyos sa loto? I-comment mo na yan. Samantala, isang good news mga kababayan. Nangunguna pa rin sa survey ng napipisil na kandidato sa Senate race sa 2025 si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagpapatunay lamang ito na buo pa din at solido ang mga taga-suporta
ni Tatay Digong na nanalo noong 2016 presidential election na nilandslide ang mga kalaban. Narito ang ilang mga reaksyon ng ating mga kababayan sa resulta ng latest survey. Ayon kay kabayang Den Vincent Valdez, Tatay Digong has proven his leadership. Risk ka na po, Tatay Digong. Ayon naman kay Short Vids Lover, kung presidente ulit, maganda sana kasi siguradong zero na naman ang kasamaan sa airport. Tapos, mga shabu-shabu na nahuhuli at mga kapulisan na nasasangkot. Balik uli sa takot ang mga yan. Pero, mas maganda, magpahinga at i-enjoy na lang ang life na free sa stress kasi naipakita na niya sa mga tao na the best talaga siya. Dagdag pa ni Blossoms, Diyos ko, huwag niya po patakbuhin yan. Ilaan na lang niya yung natitira niyang buhay. Mag-enjoy sa buhay. Dagdag pa ni I Am Villagracia, para sa akin, tama na. Nasubukan na natin ang 6 na taong panunungkulan na. Okay naman. Kaso lang, pro-China po siya. Marami din siyang baliktad na paninindigan. Gaya ng galit daw siya sa oligarch. Pero maraming Chinese na negosyante ang lalong yumaman sa panahon niya. Ikaw kabayan, anong maidadagdag mo sa kanilang reaksyon patungkol dito? I-share mo ang opinion mo dyan sa comment section. Tinanggal po si Atty. Trixie sa karambola kasi yung nag-alis sa kanya, yung gustong mag-alis sa kanya, ay yun din ang nag-alis sa kanya sa Malacanang. Hulaan nyo kung sino itong taong nainggit na to. Ginamit niya yung close friend niya at ang sabi, di umano, dun sa may-ari ng DWIC, sabi di umano, maglalagay ang aking departamento sa'yo ng advertisement kung tatanggalin mo si Atty. Trixie sa karambola. Nung una, hindi pa pumayag yung may-ari. Di umano. Kaya lang, na-pressure siya because merong kaibigan, di umano. Naku po. Etong may-ari na nakaposisyon sa gobyerno. And it will be a great loss kung matanggal etong kaibigan sa gobyerno. Great loss to the business. Kaya ang sabi nitong kaibigan na gustong magtanggal kay Atty. Trixie, okay. Kung ayaw mong tanggalin si Atty. Trixie sa karambola, tatanggalin namin ito. Pagre-resignin namin itong naka-appoint na kaibigan mo na may pakinabang ka. Nayanig daw, di umano, ang may-ari ng DWIC. Di umano. Nayanig daw. At, because of that, ayaw niya masacrifice yung business. Sinuspindi muna si Atty. Trixie.